Shalom sa inyong lahat. Ako si Rabbi Rich at ngayong araw ay sinisilip natin ang puso ng kaharian. Pinag-aaralan natin ang Mateo Kabanata 5, partikular na ang mga talata 23 at 24. Tingnan natin kung ano ang itinuturo ni Yeshua, ang ating Mesiyas, tungkol sa prioridad ng ating mga relasyon sa paningin ni Adonai. Sabi ni Yeshua, kaya't kung naghahandog ka sa dambana at doon ay naalaala mong may reklamo sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka muna sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at ihandog ang iyong alay. Isipin ninyo ang bigat ng tagubiling ito. Noong panahon ng ikalawang templo, ang pag-aalay ng sakripisyo ang pinakasagradong gawa ng pagsamba na magagawa ng isang tao. Gayunpaman, itinuturo ni Yeshua na ang pahalang na relasyon, ang relasyon mo sa iyong kapwa, ay maaaring maging hadlang sa patayong relasyon sa pagitan mo at ng Diyos. Itinuturo niya sa atin na ang daan ng kaharian ay nakabatay sa mapagsakripisyong pag-ibig at pakikipagkasundo. Sa wikang Hebreo, ang salita para sa kapayapaan ay shalom, na ang ibig sabihin ay kabuuan at panunumbalik. Sinasabi sa atin ni Yeshua na ang ating pagsamba ay hindi buo kung mayroong hindi nalulutas na alitan o kung mayroong laban sa atin ang isang kapatid. Hindi niya sinabing kailangang kasalanan mo ito. Sabi niya kung naalaala mo na mayroon silang laban sa iyo, ang responsibilidad na humanap ng kapayapaan ay nasa iyo. Ito ay isang panawagan sa radikal na pagpapakumbaba upang simulan ang mas malalim na pang-araw-araw raw na paglakad kasama ang Mesiyas. Hinihikayat ko kayong bisitahin ang Walk with Yeshua app na nakalink sa description sa ibaba. Bakit ito napakahalaga sa buhay Messianic? Dahil sa panahon ng 1,000 taong paghahari, millennial reign, tayo ay magiging sakdal sa pag-ibig. Ipinapakita sa atin ni Yeshua na ang mga batas ng kaharian ay mas mataas kaysa sa mga batas ng lupa. Madaling sumunod sa isang ritual. Ngunit mas mahirap isantabi ang ating pride, lumayo sa dambana, at hanapin ang taong may sama ng loob sa atin. Hinihimok niya tayo na ayusin ang ugat ng problema na laging matatagpuan sa puso. Ang tunay na pagsamba ay hindi lamang tungkol sa sinasabi o ibinibigay natin kay Adonai. Ito ay tungkol sa kalagayan ng espiritu na dinadala natin sa kanyang harapan. Kapag pinipili nating makipagkasundo, sinasalamin natin ang mismong katangian ng Diyos na humanap ng pakikipagkasundo sa atin noong tayo ay kaaway pa niya. Naway palakasin kayo na itaguyod ang shalom sa lahat ng inyong mga relasyon ngayon. Pagpalain kayo sa inyong paglakad sa liwanag ng kanyang salita at inaasahan kong makasama kayo sa ating susunod na pag-aaral habang ipinagpapatuloy natin ang sermon sa bundok.